Wala nang mas malupit sa pagtataksil na binihisa ng pamilya. Habang dinudugo si Magdalena sa malamig na selda. Nawawalan ng anak. Masayang nag-aalay ng singsing si Sebastian sa bagong babae. Wala na siyang silbi. Halakhak ng lalaking pinag-alayan niya ng buhay. Ngunit sa pagtulo ng huling luha, isinilang ang isang walang awang panata. Babalik siyang hawak ang kanilang pagbagsak. Handa ba silang harapin ang impyerno? Pirmahan mo na yan. Magdalena, wag mo nang patagalin. Sa wakas, pagkatapos ng 5 taon, mababayaran mo na rin ang utang na loob mo sa pagpapalibing ko sa iyong ina. Ngumiti lamang si Magdalena. Isang ngiting punong-puno ng pag-unawa at bulag na debosyon. Sa kanyang kanang kamay ay mariin niyang hawak ang isang mamahaling ballpen. Habang ang kaliwang kamay naman ay maingat na nakaalalay sa isang mainit na thermos ng sabaw ng manok na madaling araw pa lamang ay pinakuluan na niya para sa kanyang asawang si Sebastian. Nakayuko siya sa ibabaw ng antigong mesa. Pinipirmahan ang katibayan ng pagbebenta ng kaisa-isang kapirasong lupang pamana ng kanyang yumaong ina. Ibinibigay niya ang huling alaala ng kanyang pamilya upang pandagdag sa puhunan ng kumpanya ng kanyang asawa. Bagamat nakasanayan na niya ang matatalim na salita ng kanyang biyena na si Doña Celestina. May kung anong kirot pa rin na pumilipit sa kanyang lalamunan. Parang may barang hindi niya malunok. Ngunit bago pa man niya maitabi ang pinirmahang dokumento, marahas na bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Pumasok ang 4 na unipormadong pulis. Bakas ang seryoso at malamig na awtoridad sa kanilang mga mukha. Tinawag ng isang pulis ang kanyang buong pangalan at binasahan siya ng sakdal para sa mga kasong pandaraya sa pananalapi at paglalaban ng masamang pera o money laundering. Dalawang mabibigat na salitang tila dayuhan sa pandinig ng isang simpleng may bahay. Nanlaki ang mga mata ni Magdalena. Hinanap ng kanyang paningin si Sebastian. Ang lalaking pinangakuan niya ng buong buhay sa harap ng altar. Ngunit ang kanyang asawa ay mabilis na umatras. Umiiwas sa kanyang nagmamakaawang mga tingin. Kapansin-pansin ang panginginig ng mga kamay ni Sebastian na mahigpit na nakahawak sa isang asul na folder ng ibang kumpanya, isang detalyeng hindi maintindihan ni Magdalena sa gitna ng nakakabaliw na kaguluhan. Nagtago ang lalaki sa likuran ng matuwid at aroganting bulto ni Doña Celestina. Lumapit ang matanda kay Magdalena. Ang akala niya ay ipagtatanggol siya nito. Ngunit yumuko lamang si Doña Celestina at bumulong sa kanyang tainga gamit ang boses na mas malamig pa sa yelo. Tanggapin mo ang parusa. Magdalena, wala kang Wala kang kapangyarihan para labanan ito. Gawin mo ito alang-alang sa dangal ng pamilya Argiles. Huwag mong kalilimutan kung sino ang nag-ahon sa iyo sa hirap. Nawalan ng lakas ang mga daliri ni Magdalena. Binitiwan niya ang thermos. At ang pagbagsak nito sa makintab na sahig ay lumikha ng isang nakakabinging kalansing na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang mainit na sabaw ay dahan-dahang kumalat sa sahig. Kasama ng mga basag na salamin na tila sumisimbolo sa pagkadurog ng kanyang inaalaga ang pamilya. Namanhid ang kanyang buong katawan. Hindi niya maramdaman ang malamig na bakal ng posas nang ikabit ito ng mga pulis sa kanyang maliliit na pulso. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo habang kinakaladkad siya palabas ng bahay na pinaglingkuran niya ng buong puso bago tuluyang makalabas ng pinto. Huminto ng bahagya si Magdalena. Nanghina ang kanyang mga tuhod at napaluhod siya malapit sa kinatatayuan ng kanyang asawa. Sa isang kilos na dulot ng pagmamahal at nakasanayang pagkaalipin. Pinulot ng kanyang nakaposas na mga kamay ang isang tuyong dahon at dumi na dumikit sa mamahaling sapatos ni Sebastian. Tiningnan niya ang asawa. Naghihintay ng kahit isang salita ng pagtatanggol o kahit man lang pagmamakaawa sa mga pulis. Ngunit tinalikuran lamang siya nito at tahimik na naglakad paakyat ng hagdan. Makalipas ang ilang oras, nakaupo si Magdalena sa malamig at magaspang na semento ng selda sa presinto.
Ang amoy ng kalawang at pinaghalong pawis ng ibang mga nakakulong ay sumusugat sa kanyang pangamoy. Nakasandal siya sa pader habang nakayakap sa sariling mga tuhod sa labas ng rehas. Madilim na ang kalangitan. Walang dumating na abogado. Walang dumating na Sebastian upang iligtas siya. Walang pamilyang Arguelles na lumingon sa kanyang sakripisyo. Tama ba na isinuko niya ang kanyang kaluluwa para sa isang utang na loob na hindi niya kailanman mababayaran? Umilaw ang screen ng kanyang lumang cellphone na hindi pa kumpiskado ng mga imbestigador dahil mahigpit itong nakatago sa loob ng kanyang sapatos kanina. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Binasa niya ang mga salitang tatapos sa kanyang pagiging martir. Hindi ka nila ililigtas. Ikaw ang pain. Isang linggong pinalipas ni Magdalena sa loob ng masikip at maalinsangan na selda ng City Jail. Araw-araw siyang nakapila sa nag-iisang telepono. Nanginginig ang mga daliri habang paulit-ulit na dinidayal ang numero ni Sebastian. Ngunit tanging ang walang emosyong boses ng operator ang sumasagot. Nagpapahiwatig na ang linyang kanyang inaasahan ay matagal nang pinutol. Ang pamilyang pinag-alayan niya ng lahat ay mabilis na nagtayo ng mataas na pader upang ikulong siyang mag-isa sa kahihiyan. Sa kalagitnaan ng gabi, isang matinding pag-ikot ng paningin ang nagpabagsak sa kanya sa gilid ng madilim na banyo. Kasunod nito ay ang walang tigil na pagduduwal hanggang sa manghina ang kanyang mga tuhod. Nang suriin siya ng nurse ng kulungan kinabukasan. Isang balita ang nagbigay ng panandaliang liwanag sa kanyang nagdidilim na mundo. Nagdadalang tao siya. 8 linggong tumitibok ang isang inosenteng buhay sa kanyang sinapupunan. Isang anak na magiging tulay sana upang buuin muli ang kanyang pamilya. Isang rason upang lumaban at umasa. Ngunit ang kakarampot na pag-asang ito ay mabilis na dinurog ng pagdating ng isang bisita. Nang ipatawag siya sa visiting room. Ang akala niya ay ang asawa na ang susundo sa kanya dala ang katotohanan. Sa halip, isang estrangherong abogado ang bumati sa kanya. Malamig na inilapag ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Mga papeles ng annulment. Nanginig ang kanyang mga labi nang makita ang pirma ni Sebastian, isang pirmang pilit at halatang idinikta ng kapangyarihan ni Doña Celestina. Tinatapos na nila ang kasal habang siya ay walang kalaban-laban na nabubulok sa loob. Ang pinagsamang bigat ng pagtataksil, kawalan ng sapat na nutrisyon, at matinding paninikip ng dibdib ay tuluyang sumingil sa kanyang pisikal na katawan. Pagbalik niya sa selda, isang matalim na kirot ang tumarak sa kanyang puson. Tila mga patalim na pilit humihiwa sa kanyang huling pag-asa. Napakapit siya sa malamig na rehas. Naramdaman niya ang isang mainit na likidong dumaloy pababa sa kanyang hita. Pilit siyang humingi ng saklolo. Ngunit ang kanyang nanghihinang tinig ay nalunod sa maingay at magulong paligid ng mga kapwa bilanggo. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. At ang huling naaalala niya ay ang malamig na semento na yumakap sa kanyang bumagsak na katawan. Nang magising siya sa payak na klinika ng kulungan, wala na ang kirot sa kanyang puson. Ngunit ang kapalit nito ay isang butas sa kanyang pagkatao na hindi na kailanman mapupunan. Nakatalikod siya sa pader. Mahigpit na nakayakap sa kanyang sariling tiyan. Umiiyak siya nang walang anumang tunog na lumalabas sa kanyang mga labi. Bawat paghikbi ay sinusundan ng tahimik na paghingi ng tawad sa anghel na hindi man lang niya nabigyan ng pagkakataong makita ang sikat ng araw. Ito ang pinakamalupit na uri ng sakit, ang magluksa ng mag-isa sa isang mundong walang pakialam sa iyong pagkasira. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, hindi niya napansin ang isang pares ng mga mata na tahimik na nagmamasid sa kanya mula sa pinakamadilim na kanto ng selda. Isang matandang babae. May tuwid na tindig at malamig na presensya. Ang tila maingat na nag-aaral sa bawat luha at paghihirap na pinagdadaanan ni Magdalena. Wala itong imik. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng matinding pagkalkula. Lumipas ang ilang araw na tila isang naglalakad na bangkay si Magdalena. Isang umaga, tinawag siya ng guwardiya dahil may naghihintay raw na bisita. Muling bumilis ang pintig ng kanyang puso.
Umaasang nagising na si Sebastian sa katotohanan at nalaman ang nangyari sa kanilang anak. Ngunit paglabas niya papunta sa pasilyo, nahagip ng kanyang paningin ang lumang telebisyon na nakasabit sa dingding ng presinto. Nakatutok ito sa isang sikat na balitang panlipunan. Natigilan si Magdalena. Sa screen, nakangiting nagtataas ng baso si Sebastian. Nakapulupot ang braso sa baywang ng isang maganda at pamilyar na babae mula sa alta sosyedad. Ipinagdiriwang nila ang kanilang engrandeng engagement party. At ang mas nagpapatigil sa paghinga ni Magdalena ay ang kumikinang na palamuti sa leeg ng bagong babae. Ang paboritong perlas na kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang yumaong ina. Ang tanging alahas na naiwan sa kanilang bahay. Ay buong pagmamalaking suot ngayon ng babaeng pumalit sa kanya. Huwag mong ituloy yan. Magdalena, masyadong mahal ang buhay para lang itapon sa loob ng isang maruming banyo ng kulungan. Ang boses na iyon ay tila nanggaling sa kailaliman ng lupa. Malamig at puno ng autoridad. Natigilan si Magdalena. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang piraso ng matalim na plastik na nagmula sa nabasag na tabo. Nakaluhod siya sa basang semento ng banyo. Ang tanging lugar kung saan inaakala niyang makakahanap siya ng katahimikan mula sa maingay na mundo ng mga bilanggo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Tila mga patay na uling na lamang na naiwan matapos ang isang malaking sunog. Ang imahe ni Sebastian at Isabel sa telebisyon. Ang mga perlas na ninakaw sa kanyang dangal. At ang pagkawala ng kanyang anak ay nagsama-sama upang maging isang malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Hindi siya sumagot. Sa halip, mas itinoon niya ang talim ng plastik sa kanyang pulso. Handang tapusin ang lahat ng sakit. Ngunit bago pa man niya maiguhit ang huling linya ng kanyang buhay, isang mabilis at malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay naging sanhi upang tumalsik ang plastik sa malayo at bumagsak si Magdalena sa gilid ng pader. Ang pagpapakamatay ay para sa mga duwag. Magdalena, ang tunay na babae. Umiiyak ngayon pero naniningil bukas. Muling pangaral ng matandang babaeng kanina pa nagmamasid sa kanya. Siya si Evangeline Cruz. Sa loob ng kulungang ito, kilala siya bilang isang anino tahimik, mapanganib, at may mga matang tila nakakakita sa kaibuturan ng kaluluwa ng sinuman. Ang kanyang tindig ay hindi katulad ng isang karaniwang preso. Bawat galaw niya ay may taglay na biyaya at kapangyarihan na tanging ang mga taong nanggaling sa itaas ang nagtataglay. Dahan-dahang itinaas ni Magdalena ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at galit. Ano bang alam mo sa nararamdaman ko na wala ang lahat sa akin ng asawa ko? Ang anak ko. Ang dangal ko. Wala na akong rason para huminga pa sigaw niya. Ang kanyang tinig ay basag at puno ng pait. Lumapit si Evangeline at lumuhod sa harap niya. Hindi ito nagpakita ng awa, kundi isang uri ng pag-intindi na nagmumula sa parehong sugat. Alam ko ang amoy ng pagtataksil. Magdalena, alam ko kung paano pakiramdam na itapon ng sariling pamilya sa gitna ng kawalan. Pero tingnan mo ako. Nandito pa rin ako. Ang bawat luhang tinapon mo ay dapat maging bala na gagamitin mo sa kanila pagdating ng panahon. Ang hustisya ay hindi nakukuha sa pagpapakamatay. Nakukuha ito sa pamamagitan ng pagiging mas matalino at mas malakas kaysa sa mga taong nagpabagsak sa iyo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam si Magdalena ng isang kakaibang init sa kanyang puso. Ang mga salita ni Evangeline ay tila mga gamot na unti-unting nagpapatahimik sa bagyong nagaganap sa loob niya. Maingat na kinuha ni Evangeline ang kanyang kamay. Pinunasan ang dugong natuyo mula sa mga sugat na idinulot ng sarili niyang kuko. At tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Tuturuan kita! Magdalena, tuturuan kitang basahin ang mga dokumentong pumatay sa kalayaan mo. Tuturuan kitang intindihin ang batas na ginamit nilang armas laban sa iyo.
Pero sa oras na simulan natin ito, wala nang balikan. Ang dating Magdalena ay dapat mamatay dito mismo sa banyong ito. At ang maglalakad palabas ay ang babaeng tatapos sa imperyo ng mga Argiles. Tatanggapin mo ba ang aking alok? Natahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang patak ng tubig mula sa tumutulong gripo na tila isang orasan na naghihintay sa kanyang desisyon. Tiningnan ni Magdalena ang kanyang mga kamay na dati ay nagluluto at naglalaba lamang para sa mga taong pumatay sa kanyang pangarap. Isinara niya ang kanyang mga kamao ng may panibagong determinasyon. Tumayo si Evangeline at inilabas ang isang maliit na kwaderno mula sa loob ng kanyang uniforme. Inilapag niya ito sa kandungan ni Magdalena. Pagbukas niya sa unang pahina, nakita niya ang mga pangalan at halaga ng pera na hindi niya kailanman inakalang magkakaroon ng koneksyon sa kanya. Doon, sa gitna ng madilim na selda, sinimula ni Magdalena ang kanyang unang hakbang patungo sa liwanag ng kaalaman. Hindi na siya iiyak dahil sa sakit. Iiyak siya habang nag-aaral kung paano sila pababagsakin. Ngunit habang binabasa niya ang mga lihim na tala ni Evangeline, may isang pangalang nakasulat sa pinakailalim na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Isang pangalan na nagpahiwatig na ang pagkakakulong niya ay hindi lamang isang aksidente, kundi isang bahagi ng isang mas malaking plano na nagsimula bago pa man siya ikasal kay Sebastian. Kaya mo bang harapin ang katotohanan na ang buong buhay mo ay itinayo sa isang pundasyon ng mga kasinungalingan? Hindi na kasing lambot ng dati ang mga kamay ni Magdalena. Ang mga daliring dati ay bihasa sa pagpindot ng dipindot na kaha sa supermarket ay puno na ngayon ng bakas ng tinta at mga gasgas mula sa paglipat ng libu-libong pahina ng makakapal na libro ng batas. Sa loob ng isang taon, ang selda na dati ay kulungan ng kanyang kaluluwa ay naging isang silid-aralan ng paghihiganti. Sa ilalim ng patnubay ni Evangeline, natutunan niyang ang pinakamalakas na armas ay hindi ang galit, kundi ang kaalaman kung paano manipulahin ang sistemang nagbaon sa kanya sa limot. Isang hapon, habang ang init ng araw ay pilit na sumisilip sa maliit na rehas ng visiting room, dumating ang isang lalaking magpapabago sa ritmo ng kanyang tumitibok na puso. Siya si Ate, Rafael Inigo. Sa unang tingin, mukha siyang isang tipikal na abogado mula sa Makati, malinis ang gupit. Suot ang isang mamahaling suit na tila walang kagusot-gusot. At may dalang aura ng hindi matatawarang talino. Ngunit sa likod ng kanyang mga salamin ay ang mga mata na hindi tumitingin kay Magdalena bilang isang kriminal, kundi bilang isang palaisipan na nais niyang malutas. Ati, Rafael, tiningnan ko ang mga dummy accounts na ginamit ni Sebastian sa Argiles Group. Simula ni Magdalena, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot. Tanging ang lamig ng lohika. Hindi lang ito basta money laundering. Ginamit nila ang pangalan ko para sa mga transaksyong naganap bago pa man ako makapasok sa kumpanya. May backdating na nangyari. Natigilan si Rafael. Ibinaba niya ang kanyang hawak na dokumento at tinitigan ang babaeng nasa harap niya. Hindi niya inakalang ang isang dating cashier ay makakakita ng mga butas sa ebidensya na kahit ang mga batikang imbestigador ay nakaligtaan. May kung anong spark ng paghanga ang kumislap sa kanyang mga mata. Isang paghanga na unti-unting lumalampas sa pagiging propesyonal. "You're brilliant, Magdalena," mahinang sabi ni Rafael. Ang boses niya ay may lalim na tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na silid. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng balikat ni Magdalena dahil sa malakas na aircon ng silid. Nang walang pag-aalinlangan, hinubad ni Rafael ang kanyang suit jacket at maingat itong ipinatong sa mga balikat ni Magdalena. Napatigil ang mundo ni Magdalena sa simpleng kilos na iyon. Ang amoy ng kape, mamahaling pabango, at manglinis na papel na nagmumula sa jacket ni Rafael ay tila isang balabal ng kaligtasan na matagal na niyang hindi nararamdaman sa loob ng maraming taon. Ang tanging nararamdaman niya mula sa isang lalaki ay ang bigat ng obligasyon at ang hapdi ng pagtataksil. Pero kay Rafael,
Naramdaman niya ang isang uri ng paggalang na tila unti-unting nagpapahilom sa mga sugat ng kanyang pagkatao. Tinitigan niya ang lalaki at sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay nagtagpo isang pagtatagpong puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin ng bibig. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang banggitin ni Magdalena ang pangalan ni Doña Celestina bilang utak ng lahat. Nakita ni Magdalena ang biglang paghigpit ng panga ni Rafael at ang pagdidilim ng kanyang mukha. May kung anong lihim na galit ang bumangon sa mga mata ng abogado. Isang galit na tila may malalim na pinag-ugatan na hindi kailanman nabanggit sa kanilang mga nakaraang pagkikita. "Huwag kang mag-alala, Magdalena," sabi ni Rafael. Ang kanyang tinig ay naging kasing talim ng isang punyal. Hindi lang ikaw ang may kailangang bawiin mula sa pamilyang iyon. Ang hustisya ay darating. At sisiguraduhin kong sa oras na mangyari iyon. Wala silang matatakbuhan bago matapos ang kanilang oras. Iniabot ni Rafael ang isang folder na naglalaman ng mga bagong ulat sa pananalapi ng kumpanya ng asawa nito. Ibinalita niya na dahil sa maling pamamahala at labis na luho ni na Sebastian at Isabel, ang Arguelles Group ay nagsisimula ng malubog sa malalaking utang. Nagkatinginan sina Magdalena at Evangeline na nasa kabilang mesa. Isang mapait at matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Evangeline. "Panahon na, Rafael," utos ni Evangeline. Ang boses nito ay puno ng awtoridad. Lahat ng mga utang na ibinebenta nila sa merkado para hindi sila mabangkarote. "Bilhin mo lahat. Huwag kang mag-iiwan kahit isang sentimo sa iba. Gusto ko." Sa oras na lumabas si Magdalena sa pintuang ito, siya na ang nagmamay-ari sa bawat hininga ng mga Arguelles. Habang pabalik sa kanyang selda, hawak ni Magdalena ang jacket ni Rafael na kailangan na niyang isauli. Ngunit ang init nito ay tila nanatili sa kanyang balat. Sa gitna ng dilim ng pasilyo, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ano ang tunay na motibo ni Rafael sa pagtulong sa kanya? At hanggang saan ang handa niyang gawin para sa isang babaeng itinuring ng lahat na basura? Isang basurang probinsyana lang siya na nangarap yumaman sa madaling paraan. Kaya nararapat lang na mabulok siya sa kinalalagyan niya. Ang tinig ni Doña Celestina ay umalingaw-ngaw sa engrandeng ballroom ng isang 5 bituin na hotel. Kasabay ng halakhak ng mga taong kabilang sa tinatawag nilang alta sosyedad. Suot ang isang kumikinang na asul na gown at ang mga hiyas na tila nagmamalaki sa kanilang kinang. Wala siyang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa tabi niya ay si Isabel, na masayang nakikipagpalitan ng mga kwento tungkol sa kanilang nalalapit na kasal ni Sebastian, habang hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Wala silang kaalam-alam na sa sandaling iyon. Ilang kilometro ang layo mula sa kanilang marangyang selebrasyon. Ang pintuan ng City Jail ay dahan-dahang bumubukas. Lumabas si Magdalena sa ilalim ng sikat ng araw na tila ngayon lamang niya muling nakita ng buo. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang tanging natira ay ang isang malamig at matalas na determinasyon. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakapusod dahil sa gawaing bahay, ay maayos na nakalaylay ngayon sa kanyang mga balikat. Sa tulong ni Evangeline at sa sipag ni Rafael, hindi lamang kalayaan ang nakamit niya, kundi isang bagong pagkakakilanlan. Siya na ngayon ay isang babaeng marunong lumaban. Isang babaeng hindi na muling yuyuko sa sinumang Arguelles. Sa loob ng suite ng hotel, tiningnan ni Rafael si Magdalena. Ang dating manipis at maputlang pisngi nito ay puno na ngayon ng buhay at kulay. Suot ni Magdalena ang isang pulang silk dress na lalong nagpalutang sa kanyang kagandahan, isang kulay na tila nagsasabing handa na siyang dumaan sa apoy upang makuha ang hustisya. Maingat na inayos ni Rafael ang isang ligaw na hibla ng buhok sa mukha ni Magdalena. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa balat nito. Isang haplos na nagpadala ng kakaibang init sa buong katawan ng babae.
Handa ka na bang bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa'yo? Magdalena, tanong ni Rafael. Ang boses nito ay puno ng pagtitiwala at suporta. Huminga ng malalim si Magdalena at tumango. Hindi lang ang pera ko ang kukunin ko sa kanila. Rafael, kukunin ko rin ang kapayapaan ng isip nila. Samantala, sa gitna ng party, nagsisimula ng maramdaman ni Sebastian ng tensyon. Kanina pa siya nakakatanggap ng mga tawag mula sa bangko tungkol sa mga talbog na tseke at hindi mabayarang mga utang. Ngunit pinilit niyang ngumiti sa harap ng mga bisita. Tinitiyak na ang maskara ng tagumpay ay mananatiling nakakabit sa kanyang mukha. Itinaas ni Doña Celestina ang kanyang baso upang mag-toast para sa grand anniversary ng Arguelles Group. Ang kumpanyang itinayo sa ibabaw ng luha ni Magdalena. Para sa tagumpay at dangal ng ating pamilya, sigaw ng matanda. Ngunit bago pa man madampi ang mga labi nila sa baso, biglang bumukas ang dalawang malalaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa pader ay tila isang babala na nagpatahimik sa buong silid. Lahat ng mga mata ay lumingon sa pintuan. Doon, sa ilalim ng liwanag ng mga chandelier, nakatayo si Magdalena. Ang kanyang presensya ay tila isang bagyong pumasok sa isang tahimik na lawa. Hindi siyang babaeng nakakulong sa kanilang alaala. Siya ay isang reynang nagbalik upang maningil. Nalaglag ang basong hawak ni Doña Celestina. At ang tunog ng pagkakabasag nito sa sahig ay tila hudyat ng simula ng katapusan ng kanilang marangyang panaginip. Namula si Sebastian. Ang kanyang labi ay nanginig habang binibigkas ang pangalan ng babaeng inakala niyang wala ng boses. Magdalena, ngumiti si Magdalena. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Habang mahigpit na nakahawak sa braso ni Rafael. Good evening. Sebastian! Akala niyo ba ay tapos na tayo? Ang bulwagang kanina ay puno ng halakhak at ingay ng mga baso ay biglang nilamon ng isang nakakabinging katahimikan. Lahat ng mata ay nakapako sa gitna ng silid. Kung saan nakatayo si Magdalena, na tila isang buhay na multo mula sa nakaraan. Ngunit may taglay na ningning na hindi nila kailanman nakita rito noon. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang marahang ritmo na tila tumutugma sa mabilis na pintig ng puso ni Sebastian. Anong ginagawa ng basurang ito rito, guards? Bakit hinayaan ninyong makapasok ang isang kriminal? Ang boses ni Doña Celestina ay bumasag sa katahimikan. Puno ng puot at takot na pilit itinatago sa likod ng kanyang mapanguring autoridad. Itinuro niya si Magdalena gamit ang nanginginig na daliri. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit. Ngunit hindi natinag si Magdalena. Marahan siyang lumapit. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang uri ng kapangyarihang nagmumula sa katotohanan. Huminto siya sa harap ni Sebastian. Natila nawalan ng dila at tanging ang mabilis na paghinga lamang ang naririnig. Walang anumang iskandalo. Walang pagsigaw. Inilabas ni Magdalena ang isang makapal na envelope mula sa kanyang maliit na bag at mahinahon itong inilapag sa dibdib ni Sebastian. Basahin mo. Sebastian, para hindi mo masabing hindi ako nagbigay ng pasabi. Ang boses ni Magdalena ay kasing lamig ng hanging amihan. Ngunit may talim na tila humihiwa sa hangin. Nanginginig ang mga kamay ni Sebastian habang binubuksan ng sobre. Habang binabasa niya ang mga dokumento. Unt-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, si Rafael naman ang humakbang pasulong. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader sa likuran ni Magdalena. Ladies and gentlemen, simula ni Rafael. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw ng may autoridad sa buong ballroom. Nais ko lamang ipabatid sa lahat na ang Vanguard Holdings, ang kumpanyang kinakatawan ni Magdalena Rios, ay formal nang nakabili ng 80% ng lahat ng mga utang at obligasyon ng Arguelles Group. Sa madaling salita, si Magdalena na ngayon ang may-ari ng bawat hininga at bawat sentimo ng kumpanyang ito. Isang sama-samang singhap ang nagmula sa mga panauhin.
Si Isabel, na hindi na nakayanan ng matinding kahihiyan, ay sumugod at tinangkang sampalin si Magdalena. Ngunit bago pa man dumapo ang palad nito, mabilis na sinalo ni Magdalena ang kamay ni Isabel sa gitna ng hangin. Marahas niyang binitiwan ng braso ng babae. Tila nandidiri sa paghipo dito. Huwag mong dumihan ng damit ko gamit ang perang inutang niyo sa akin. Isabel, madiing sabi ni Magdalena. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ng kalaban. Ang bawat alahas na suot mo ngayon, pati na ang kwintas na iyan na ninakaw ninyo sa akin, ay pag-aari ko na muli. At simula bukas, maghahanda kayo para sa isang buong-buong audit. Gusto kong makita kung saan ninyo itinago ang bawat piso na ninakaw ninyo sa akin. Tumingin si Magdalena kay Doña Celestina, ang matandang babae, na dati ay tinitingala niya bilang isang Diyos, ay tila biglang lumiit sa kanyang paningin. Nakita ni Magdalena ang panginginig ng mga tuhod ng kanyang dating biyenan, isang kahinaan na hindi niya inakalang makikita rito. Ang bawat sandali ng pang-aapi at pagdurusa ni Magdalena sa loob ng selda ay tila nabayaran sa isang iglap nang makita niya ang takot sa mga mata ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Tapos na ang party. Doña Celestina, sabi ni Magdalena bago tumalikod ng may taas noo. Kinabukasan, isang malaking truck ang huminto sa harap ng marangyang mansyon ng mga Argules. Pababa mula sa isang itim na sasakyan, kasama si Rafael. Lumakad si Magdalena patungo sa malaking pinto ng bahay na dati ay naging kulungan niya. Hawak niya ang isang folder na naglalaman ng mga titulo ng lupa. Bakit ka narito? Wala kang karapatang pumasok sa pamamahay ko, sigaw ni Doña Celestina mula sa veranda. Habang ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon, tumingala si Magdalena at ipinakita ang isang susi. Hindi na to sayo, Doña Celestina. Ako ang may hawak ng titulo ng bahay na ito. At ngayon, ako naman ang titira rito. Kayo ang dapat mag-impake. Ang mansyong dati ay nagsilbing hawla ng kanyang pagkatao ay tila naging isang masikip na piitan para sa mga Arguelles. Sa bawat sulok ng marangyang bahay, ang bawat hakbang ni Magdalena ay nagdadala ng isang uri ng bigat na hindi nila kayang pasanin. Walang pasintabi niyang binuksan ang pintuan ng master bedroom. Ang silid na dati ay tanging sina Sebastian at Isabel lamang ang may karapatang gumamit. Anong karapatan mong pumasok dito? Lumabas ka. Ito ang kwarto namin. Ang tili ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit at takot habang nakatayo sa gitna ng silid. Hindi man lamang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Magdalena. Kalmado niyang inilapag ang isang folder sa ibabaw ng kama. Ayon sa imbentaryo ng bangko at sa titulo ng bahay na hawak ko na ngayon, ang silid na ito ay bahagi ng collateral. Simula sa gabing ito, sa akin na ang kwartong ito. May 30 minuto kayo para kunin ang inyong mga gamit bago ko ipatapon ang lahat sa labas. Sa baba, sa may ingranding hagdanan. Naghihintay si Doña Celestina na mahigpit na nakakapit sa kanyang rosaryo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Magdalena. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang huling sandata, ang pagpapabanal ng kanyang sariling kasamaan. Wala kang takot sa Diyos. Magdalena, binigyan ka namin ng tahanan. Pinakain ka namin nung wala kang makain. At ganito ang isasagot mo. Ang utang na loob mo sa amin ay hindi kailanman mababayaran ng pera. Huminto si Magdalena sa tapat ng matanda. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Isang tingin na tila humuhukay sa lahat ng lihim na itinatago ni Doña Celestina. Ang Diyos ay hindi bulag sa mga taong gumagamit ng kanyang pangalan para sa sariling kasakiman. Doña Celestina, ang utang na loob na sinasabi ninyo ay nabura na noong hinayaan ninyong mamatay ang anak ko sa loob ng selda habang kayo ay nagsasaya. Huwag ninyong gamitin ang relihiyon para takpan ang amoy ng inyong nabubulok na konsensya. Nang sumapit ang oras ng hapunan, ang mesa ay hindi na puno ng mga mamahaling steak at alak.
Inutusan ni Magdalena ang mga katulong na ihain ang paborito niyang tuyo at kamatis. Ang amoy ng tuyo ay kumalat sa buong dining hall. Tila isang lason na sumusulasok sa mga ilong ni na Sebastian at Doña Celestina. Ito ang pagkaing kinagisnan ni Magdalena. At ngayon ay ginagamit niya ito upang ipaalala sa kanila ang kanilang nalalapit na pagkabangkarote. Ang bawat subo ni na Sebastian ay tila punong-puno ng buhangin dahil sa tindi ng kahihiyan. Gabi na nang maisipan ni Magdalena na bumaba sa bodega upang hanapin ang ilang naiwan niyang kagamitan. Sa isang madilim na sulok, sa ilalim ng mga lumang kahon, nakita niya ang isang bagay na nagpadurog sa kanyang puso. Ang lumang litrato ng kanyang ina, ang tanging alaala niya rito, ay ginawang pamunas ng paa at puno ng alikabok sa sahig. Maingat niya itong pinulot. Hindi siya sumigaw. Ngunit ang bawat patak ng kanyang luha sa maruming salamin ng litrato ay tila isang panata ng mas matinding paniningil. Nilinis niya ang larawan gamit ang sariling damit. Niyakap ito ng mahigpit habang nanunumpa sa katahimikan. Habang pabalik sa kanyang silid, napansin ni Magdalena na si Sebastian ay nakatayo sa dilim ng pasilyo. Lumapit ito at pilit na hinawakan ng kanyang braso. Ang boses ay puno ng pekeng pagsisisi. "Maddie, magsimula tayo muli. Alam kong mahal mo pa ako. Gawin natin to para sa kumpanya. Para sa ating dalawa." Pandidiring binawi ni Magdalena ang kanyang braso at kinuha ang kanyang panyo upang punasan ang bahaging hinawakan ni Sebastian. Tila ba nahawa siya ng isang malalang sakit. "Ang tanging nararamdaman ko para sa iyo ngayon, Sebastian, ay matinding awa dahil hanggang ngayon ay hiram na lakas pa rin ang ginagamit mo." Sa gitna ng gabi, naglalakad si Magdalena patungo sa library upang kumuha ng ilang dokumento nang mapansin niyang may kakaibang tunog mula sa ilalim ng sahig. May isang bahagi ng alpombra na tila hindi pantay. Ano ang nakatagong vault sa ilalim ng silid na ito na tila labis na pinoprotektahan ni Doña Celestina? Pagbalik niya sa kanyang kwarto upang matulog, ang kanyang buong katawan ay nanigas sa takot. Sa ibabaw ng kanyang malinis na kama, may nakalagay na isang patay na ibon na dugo-dugo ang leeg. At sa tabi nito ay isang piraso ng papel na may sulat kamay na tila nanggaling sa impyerno. "Hindi ka magtatagal sa bahay na ito." Ang dugo ng ibon ay dahan-dahang kumalat sa maputing kumot. Tila isang babala na ang labanang ito ay hindi lamang sa pagitan ng mga papeles at utang, kundi sa pagitan na rin ng buhay at kamatayan. Ang malakas na bugso ng hangin at ang walang tigil na pagbuhos ng ulan ay tila nakikidalamhati sa gulo ng isipan ni Magdalena. Sa labas ng bintana, ang mga sanga ng puno ay humahampas sa salamin, na lumilikha ng isang nakakakilabot na tunog sa gitna ng kadiliman. Nakatitig si Magdalena sa patay na ibon sa ibabaw ng kanyang kama. Ang kanyang hininga ay mababaw at ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Ang bawat anino sa loob ng silid ay tila nagiging isang kaaway na handang sumugal sa kanyang buhay. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay nabasag nang marinig niya ang mabilis na yabag ng mga sapatos sa labas ng kanyang silid. Bumukas ang pinto at tumambad si Rafael. Hingal na hingal at basang-basa ng ulan. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo at ang kanyang suit ay puno ng bakas ng putik. Ngunit ang tanging makikita sa kanyang mga mata ay ang matinding pag-aalala. Nang makita niya ang duguang ibon at ang maputlang mukha ni Magdalena, hindi na nagdalawang isip si Rafael. Humakbang siya palapit at mariing niyakap si Magdalena. Itinatago ang mukha ng babae sa kanyang dibdib upang hindi na nito makita ang malupit na babala. "Nandito na ako. Magdalena, hindi ko hahayaang saktan kanila ulit," bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang matibay na pader na humaharang sa lahat ng takot ni Magdalena. Sa loob ng yakap na yon, nalunod ang amoy ng kamatayan mula sa ibon at napalitan ng pamilyar na amoy ni Rafael ang amoy ng kape, ulan, at isang uri ng init na nagpaparamdam kay Magdalena na sa wakas ay mayroon na siyang kakampi.
Sa unang pagkakataon, hinayaan ni Magdalena na bumagsak ang kanyang mga balikat at humikbi ng mahina sa bisig ng lalaki. Hindi nagtagal, hinarap ni Rafael si Sebastian sa pasilyo. Ang abogado, na dati ay laging mahinahon, ay tila naging isang leon na handang manakmal. Hinawakan ni Rafael si Sebastian sa kuwelyo ng suot nitong pantulog at idiniin ito sa pader. Subukan ninyong galawin kahit isang hibla ng buhok ni Magdalena at sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay pulubi na kayong mag-ina sa kalsada. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Sebastian, ang boses ni Rafael ay mababa ngunit puno ng panganib. Sapat na upang manginig ang tuhod ni Sebastian at mabilis na tumakas pabalik sa kanyang silid. Upang masiguro ang kaligtasan ni Magdalena, nanatili si Rafael sa mansyon. Sa kalagitnaan ng gabi, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na desk lamp sa library, sabay nilang sinuri ang mga bundok ng financial records ng mga Argiles. Ang katahimikan ng gabi ay nababali lamang ng tunog ng paglipat ng mga pahina ng papel. Sa pagod ni Magdalena, hindi niya namalayang dahan-dahan nang bumabagsak ang kanyang mga talukap. Ang kanyang ulo ay marahang sumandal sa balikat ni Rafael. Napatigil si Rafael sa kanyang binabasa. Pinagmamasdan ang mapayapang mukha ni Magdalena habang natutulog. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Maingat niyang binuhat ang babae at inihiga sa malambot na sofa. Pagkatapos ay binalot ito ng kanyang sariling coat upang hindi ginawin. Nagising si Magdalena nang sumikat ang unang liwanag ng umaga. Ang unang tumambad sa kanya ay ang amoy ng mainit na gatas na nakapatong sa maliit na mesa sa tabi niya. Nakaupo si Rafael sa sahig. Nakasandal sa sofa habang mahimbing ding natutulog. Hawak pa rin ang isang panulat sa kanyang kamay. Naramdaman ni Magdalena ang isang matinding kurot sa kanyang puso hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pagpapasalamat. Ang lalaking ito, na walang obligasyon sa kanya, ay handang magpuyat at magsakripisyo para lamang sa kanyang kaligtasan. Muling binalikan ni Magdalena ang mga huling dokumentong sinuri ni Rafael bago ito makatulog. Isang resibo ang kumuha ng kanyang atensyon. Ito ay isang ulat ng paglilipat ng pondo mula sa Arguelles Group patungo sa isang pribadong ospital sa labas ng Maynila. Ang halaga ay napakalaki at ang mga transaksyon ay nagaganap na sa loob ng maraming taon. Kahit noong panahon na ang kumpanya ay dumaranas na ng krisis, para kanino ang perang ito? Sebastian, bulong ni Magdalena sa sarili. Ang resibong ito ay tila isang susi sa isang lihim na hindi kailanman binanggit ni Doña Celestina sa kahit na kanino. May isang taong itinatago ang pamilya Arguelles. Isang taong sapat na mahalaga upang magnakaw sila ng pondo mula sa sarili nilang kumpanya. Naramdaman ni Magdalena ang isang kakaibang kaba. Ang resibong ito ang magiging daan niya upang tuluyang buwagin ang maskara ng kabanalan na suot ng kanyang biyenan. Siya pala ang lihim na buhay na pinupondohan ng inyong mga kasalanan. Doña Celestina, ang tinig ni Magdalena ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhing pilit niyang sinusupil. Nakatayo siya sa gitna ng isang madilim at payapang silid sa isang pribadong ospital sa labas ng lungsod. Sa tabi niya ay si Rafael, na ang mukha ay seryoso habang nakatingin sa pasyenteng mahimbing na natutulog sa kama, isang lalaking may malaking pagkakahawig kay Doña Celestina. Natuklasan nila ang katotohanan mula sa mga lihim na record, ang pondong ninakaw ni Sebastian. Ang perang naging dahilan ng pagkakakulong ni Magdalena at pagkamatay ng kanyang anak ay ginamit upang panatilihing buhay ang lihim na anak sa labas ng kanyang biyenan. Pagbalik sa mansyon, dinatna ni Magdalena si Doña Celestina sa harap ng kanyang engranding altar. Taimtim na nagdarasal habang hawak ang kanyang mga mamahaling rosaryo. Ang amoy ng insenso at kandila ay bumabalot sa buong silid, na nagbibigay ng isang mapanlinlang na pakiramdam ng kabanalan. Hindi nag-atubili si Magdalena. Humakbang siya patungo sa gitna ng altar at inilapag ang mga dokumento mula sa ospital sa ibabaw ng banal na mesa.
Huwag ninyong dumihan ang pangalan ng Diyos sa inyong mga dasal habang ang buhay ninyo ay nakatayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Madiing sabi ni Magdalena. Napatigil si Doña Celestina sa kanyang pagdarasal. Tumayo siya nang may panginginig sa kanyang mga tuhod. Ngunit sinubukan pa ring panatilihin ang kanyang mapagmataas na tindig. Wala kang karapatang husgahan ako. Magdalena, isang hamak na katulong ka lang na pinulot ko sa putikan. Ang utang na loob mo sa akin nung bayaran ko ang operasyon ng iyong ina ay hindi kailanman mababayaran ng kahit anong ebidensya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Magdalena. Inilabas niya ang isang tseke mula sa kanyang bag at marahan itong inilapag sa tapat ng kanyang biyenan. Ang halaga ay doble sa inutang niya noon. Kasama ang lahat ng interes na naipon sa loob ng maraming taon. Narito ang bayad sa operasyon ng ina ko. Kasama ang lahat ng luhang ibinuhos ko sa loob ng selda. Sabi ni Magdalena. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at paglaya. Bayad na ako sa lahat ng utang na loob na ginamit ninyong tanikala upang alipinin ako. Ngayon, kayo naman ang magbayad sa hustisya. Ang bawat sentimong ninakaw ninyo sa akin ay kukunin ko. Hanggang sa wala na kayong matira kundi ang inyong mga peking dasal. Sa sandaling iyon, kinuha ni Magdalena ang lumang promissory note na matagal nang itinatago ni Doña Celestina bilang armas laban sa kanya. Sa harap ng nanginginig na matanda, dahan-dahang pinunit ni Magdalena ang papel. Ang tunog ng pagkapunit ng dokumento ay tila isang musika ng kalayaan na umalingaw-ngaw sa buong silid. Pagkatapos ay hinayaan niya ang mga piraso ng papel na mahulog sa sahig. Tila mga tuyong dahon na wala ng halaga. Hindi nila namalayan na sa labas ng pinto. Nakatayo si Isabel. Nakikinig sa bawat salitang binitawan ni Magdalena. Ang mukha ni Isabel ay puno ng gulat at pandidiri nang malaman niyang ang pamilyang pinakasalan niya ay baon sa utang at mga kahiyahiyang lihim. Napagtanto ni Isabel na wala na talagang mapapala ang kanyang pamilya sa mga Argules. Nang gabi ring iyon. Habang nag-aayos si Magdalena sa kanyang silid, nakatanggap siya ng isang tahimik na katok sa pinto. Pagbukas niya, tumambad ang isang balisang Isabel. Hindi ito sumisigaw o nagmamataas. Sa halip, iniabot nito ang isang maliit na flash drive kay Magdalena. Narito ang lahat ng kailangan mo. Magdalena, bulong ni Isabel. Ang boses nito ay puno ng desperasyon. Ang mga master password sa computer ni Sebastian at ang mga lihim na transaksyon sa labas ng bansa. Kunin mo na ang lahat. Basta hayaan mo lang akong makaalis sa impyernong ito nang walang bahid ang aking pangalan. Tiningnan ni Magdalena ang flash drive na hawak ni Isabel. Ito ang huling piraso ng puzzle na tatapos sa lahat. Ngunit bago pa man niya ito makuha, isang malakas na sigaw mula sa ibaba ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang ingay ng pagkabasag ng salamin at ang biglang pag-init ng hangin ang nagpahiwatig na may masamang mangyayari. May nagsimulang magliyab sa loob ng mansyon. Tapos na ang pagpapanggap. Sebastian, wala na kaming balak lumubog kasama ng iyong naghihingalong pangalan. Ang boses ni Isabel ay walang bahid ng pag-aalinlangan habang mabilis niyang isinasara ang kanyang maleta sa ibabaw ng kama. Ang silid na dati ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak ay nilalamon na ngayon ng amoy ng sunog na papel at usok na nagmumula sa kabilang bahagi ng mansyon. Sa harap niya, nakatayo si Sebastian. Ang buhok ay gulo-gulo at ang mga mata ay puno ng desperasyon at galit. Hindi akalain ng lalaki na ang babaeng inaakala niyang magliligtas sa kanya ay siya ring magiging huling pako sa kanyang kabaong. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ako pwedeng iwan ngayon. Kailangan ko ang pera ng pamilya mo para maisalba ang kumpanya, sigaw ni Sebastian. Ang kanyang boses ay pumapatak sa pader tila isang pagsusumamo ng isang taong nalulunod. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Isabel. Ang kanyang mga daliri ay mariing bumaon sa balat nito. Isang marahas na kilos na naglalayong manatili ang kontrol na matagal na niyang nawala. Isang matalim na daing ng sakit ang lumabas sa mga labi ni Isabel. Ngunit bago pa man lalong maging marahas si Sebastian,
Bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Magdalena. Kasunod ang dalawang matitipunong security guard na kinuha ni Rafael para sa kanyang proteksyon. Ang presensya ni Magdalena ay tila isang malamig na tubig na nagpatahimik sa nag-aapoy na galit sa loob ng silid. Bitiwan mo siya. Sebastian. Utos ni Magdalena. Ang boses niya ay mahinahon ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang flash drive na ibinigay ni Isabel, ang ebidensyang maglalantad sa lahat ng kanyang kasalanan. Pilit na binitawan ni Sebastian si Isabel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin kay Magdalena. Ikaw. Ikaw ang sumira sa lahat. Ikaw ang lason sa pamilyang ito. Hindi. Sebastian, ikaw at ang iyong ina ang lason na matagal nang pumatay sa dangal ng pamilyang ito. Ginawa ninyo akong pain. Pinatay ninyo ang anak ko. At ngayon ay nagtataka ka kung bakit gumuho ang mundong itinayo mo sa mga kasinungalingan. Ang bawat salita ni Magdalena ay tila isang hagupit ng latigo na tumatama sa konsensya ni Sebastian. Mabilis na lumabas si Isabel ng silid. Bitbit ang kanyang mga maleta. Hindi man lamang nilingon ang lalaking binalak niyang pakasalan. Naiwan si Sebastian na maisa. Nakatayo sa gitna ng kanyang gumuguhong imperyo. Sa gitna ng kanyang pagkapahiya. Lumabas ang kanyang tunay na pagkatao, isang mahina at henirat na lalaking palaging nagtatago sa likod ng palda ng kanyang ina. Napaluhod siya sa sahig. Humihikbi ng malakas habang isinusumpa si Doña Celestina sa pagdidikta ng bawat maling hakbang na kanyang ginawa. Pinagmasdan ni Magdalena ang kanyang dating asawa. Wala na siyang naramdamang galit. Wala na ring sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay matinding pandidiri sa taong dati ay inakala niyang sentro ng kanyang mundo. Ang imahe ni Sebastian na nakaluhod at umiiyak ay tila isang patunay na ang lahat ng kanyang paghihirap sa loob ng selda ay may katapat na kabayaran. Ngunit ang kanilang pagtutuos ay naputol nang marinig ang malakas na paglagutok ng mga kahoy mula sa opisina sa ibaba. Ang amoy ng usok ay lalong tumindi. Nagpapahiwatig na ang apoy na sinimula ni Doña Celestina upang sirain ang mga ebidensya ay hindi na makokontrol. Isang nakakabinging tunog ng fire alarm ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Tila isang huling hudyat ng paghuhukom. Umalis na tayo rito. Magdalena, sigaw ni Rafael mula sa pasilyo. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at pawis habang pilit na inaabot ang kamay ng babae. Tumingin si Magdalena sa huling pagkakataon kay Sebastian. Na tila wala nang balak tumayo mula sa kanyang pagkakaluhod. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Magdalena ang huling hibla ng kanyang nakaraan na tuluyang naputol. Ngunit habang tumatakbo sila palabas, napansin ni Magdalena na may isang taong hindi pa lumalabas ng bahay, si Doña Celestina, na nakatayo pa rin sa harap ng kanyang nasusunog na altar. Tila isang kapitan na nagnanais lumubog kasama ng kanyang barko. Ang makapal at itim na usok ay tila mga kamay na sumasakal sa lalamunan ni Magdalena. Dahilan upang siya ay mapaubo ng walang tigil habang pilit na kinakapa ang pader ng pasilyo. Ang init na nagmumula sa ibabang palapag ay tila isang dambuhala na unti-unting lumalamon sa bawat alaala ng mansyong iyon. Sa kabila ng panganib, isa lamang ang nasa isip ni Magdalena, ang laptop sa loob ng opisina na naglalaman ng mga huling piraso ng katotohanan laban sa mga Arguelles. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa pintuan, isang bulto ang humarang sa kanyang daan sa gitna ng naglalagablab na liwanag. Si Doña Celestina, na ang buhok ay gulo-gulo at ang mga mata ay nanlilisik sa gitna ng usok, ay nakatayo ng may hawak na isang mabigat na pamalong gawa sa matigas na kahoy. Wala na ang maskara ng isang banal na babae. Ang tanging natira ay ang kanyang boses ay tila isang nanggagaling sa kailaliman ng lupa habang isinusumpa si Magdalena sa bawat paghinga nito. Hindi ka lalabas ng buhay sa bahay na ito. Magdalena, sa akin ang lahat ng ito.
Akin ang dangal ng mga argwele, sigaw ng matanda habang itinataas ang pamalo upang ihampas sa ulo ni Magdalena. Napapikit si Magdalena at pilit na hinarangan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga braso. Naghihintay sa sakit na tatapos sa kanyang laban. Ngunit sa halip na ang matigas na kahoy, isang matibay at mainit na katawan ang biglang yumakap sa kanya. Isang malakas na tunog ng pagtama ng kahoy sa laman ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Kasunod ang isang mahinang daing ng sakit mula sa isang pamilyar na boses. Si Rafael! Ang lalaking kanina papalalihim na nagbabantay sa labas ng mansyon ay mabilis na nakapasok upang iligtas siya. Sinalo ni Rafael ang lahat ng bigat ng palo ni Doña Celestina gamit ang kanyang sariling braso. Sa kabila ng matinding kirot na makikita sa kanyang mukha, hindi binitiwan ni Rafael ang pagkakayakap kay Magdalena. Mariin niyang binuhat ang babae at mabilis na tumakbo palabas ng nasusunog na bahagi ng bahay. Iniiwan ang nagwawalang matanda sa gitna ng usok. Pagdating sa labas, ang malamig na hangin ng gabi ay tila isang himala para sa kanilang mga baga. Ang flash drive na naglalaman ng mga ebidensya ay mahigpit pa ring nakasabit sa leeg ni Magdalena. Tila isang anting-anting na nagligtas sa kanila mula sa kamatayan. Kasabay ng pagdating ng mga bumbero ay ang pagdating ng mga pulis. Sa harap ng lahat ng kanilang mga kapitbahay sa eksklusibong subdibisyon, si Doña Celestina ay inilabas ng mga awtoridad mula sa nasusunog na mansyon. Nakapusas at puno ng uling ang mukha. Ang kahihiyang matagal na niyang iniwasan ay tuluyan ng bumalot sa kanya isang dulo na hindi kailanman inakalang mangyayari ng isang babaeng itinuring ang sarili na nasa itaas ng batas. Sa loob ng naghihintay na ambulansya, ang katahimikan ay nababalot ng tunog ng ulan na tumatama sa bubong ng sasakyan. Maingat na kinuha ni Magdalena ang mga gamit sa paggamot at dahan-dahang nilinis ang mahabang galos at pasa sa braso ni Rafael. Bawat haplos ni Magdalena ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siyang saktan palalo ang lalaking nag-alay ng sariling katawan para sa kanya. Ang kanyang mga luha ay hindi tumitigil sa pag-agos. Pumapatak sa mga kamay ni Rafael habang iniisip niya kung gaano kalapit na mawala ang taong naging sandigan niya sa gitna ng bagyo. Buhay ako. Magdalena, ligtas ka na. Iyon lang ang mahalaga sa akin. Mahinang sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng lambing habang ginagamit niya ang kanyang kabilang kamay upang dahan-dahang punusan ang luha sa pisngi ni Magdalena. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng madilim na ambulansya. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Magdalena ang isang uri ng pag-ibig na hindi kailanman ibinigay sa kanya ni Sebastian. Isang pag-ibig na handang masaktan, handang magsakripisyo, at handang manatili sa lahat ng oras. Sa gitna ng sakit at usok, nahanap ni Magdalena ang kanyang tunay na tahanan sa mga bisig ni Rafael. Ngunit habang ninanamnam nila ang sandali ng lakligtasan, isang balita mula sa radyo ng pulis ang muling nagpabilis ng kanilang kaba. Si Sebastian ay hindi matagpuan sa loob ng bahay. Nalaman nilang tumakas ito dala ang huling natirang pera ng pamilya at may planong lumipad palabas ng bansa sa madaling araw. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ng sasakyan ay tila isang mabilis na orasan na nagpapaalala kay Magdalena na nauubos na ang kanilang sandali. Sa gitna ng madilim na kalsada patungo sa paliparan, mahigpit ang hawak ni Rafael sa manibela. Ang kanyang panga ay mariing nakatara habang pilit na binibilisan ang takbo ng sasakyan. Sa tabi niya, si Magdalena ay tahimik na nakatingin sa labas. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa flash drive na nakasabit sa kanyang leeg, ang tanging bagay na nagpapatunay sa lahat ng dusa at tagumpay na kanyang pinagdaanan. Hahabulin natin siya. Magdalena, hindi siya makakaalis nang hindi nagbabayad sa lahat ng ginawa niya sa iyo. Ang boses ni Rafael ay puno ng determinasyon. Isang pangakong tila selyado na ng tadhana. Pagdating sa terminal ng paliparan, sinalubong sila ng malamig na hangin mula sa mga aircon at ang ingay ng mga taong nagmamadali para sa kanilang mga flight. Sa tulong ng mga awtoridad na kanina pa nakikipag-ugnayan kay Rafael,
Mabilis nilang hinalughog ang bawat sulok ng departure area. Ang bawat mukha na nadadaanan ni Magdalena ay sinusuri niya ng may halong kaba at galit. Doon, sa isang madilim na kanto malapit sa gate patungo sa huling flight palabas ng bansa. Nakita niya ang isang lalaking nakayuko. Nakasuot ng isang simpleng jacket at isang sombrero na pilit na itinatago ang kanyang mukha. Ngunit kahit anong disguise, ang gamitin ni Sebastian. Hinding-hindi makakalimutan ni Magdalena ang tindig ng lalaking bumasag sa kanyang puso. Sebastian. Ang tawag ni Magdalena ay umalingaw-ngaw sa gitna ng maraming tao. Dahilan upang mapalingon ang lahat. Gulat na tumingin si Sebastian sa kanyang likuran. Nang makita niya ang mga pulis at ang matatalas na mata ni Magdalena. Mabilis siyang tumakbo patungo sa loob ng terminal. Nagkaroon ng isang maikling paghahabol sa gitna ng mga nagtatakang pasahero. Ngunit dahil sa tindi ng takot at pagmamadali, natisod si Sebastian sa sarili niyang mga paa at bumagsak sa harap ng isang saradong tindahan. Sa isang iglap, napalibutan siya ng mga awtoridad. Wala nang takas. Sa harap ng maraming tao at sa gitna ng pagkinang ng mga ilaw ng paliparan. Lumuhod si Sebastian sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at luha. Ang dating mapagmataas na kumpas ng kanyang mga kamay ay naging isang panginginig na lamang ng takot. Nagmakaawa siya. Ang boses ay basag at tila isang batang nawawala. Madi, please. Patawarin mo ko. Ginawa ko lang ang lahat para sa atin. Para sa kumpanya utang na loob. Madi, alalahanin mo ang lahat ng pinagsamahan natin. Kailangan mo akong tulungan. Ang kanyang mga salita ay tila isang lumang kanta ng pagmamanipula na hindi na tumatalab sa pandinig ni Magdalena. Lumapit si Magdalena at tumayo sa harap ng nakaluhod niyang asawa. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Hindi na may galit, kundi may kasamang malalim na awa sa isang taong hindi kailanman natutong tumayo sa sariling paa. Ang imahe ni Sebastian na nagmamakaawa ay tila isang huling hudyat na ang kapangyarihang matagal na niyang iniingatan ay tuluyan ng naglaho. Ang pag-ibig ay hindi isang utang na binabayaran ng luha at dugo. Sebastian, at ang utang na loob na sinasabi mo ay matagal mo nang pinatay nung hinayaan mong mamatay ang sarili nating anak. Ang boses ni Magdalena ay kalmado ngunit puno ng bigat ng bawat taon na ginugol niya sa pagdurusa. Tapos na ang pagiging biktima ko. At tapos na rin ang pagiging tagasagip mo. Naramdaman ni Magdalena ang malamig na hangin mula sa bukana ng terminal habang dahan-dahang ikinakabit ng mga pulis ang mga posas sa mga kamay ni Sebastian. Ang bawat tunog ng paglock ng bakal sa pulso ng kanyang asawa ay tila isang mabigat na pinto na tuluyan ng nagsara sa kanyang nakaraan. Hindi na siya lumingon pa nang kaladkarin si Sebastian palayo. Habang ang lalaki ay patuloy na sumisigaw ng kanyang pangalan sa gitna ng kahihiyan. Huminga ng malalim si Magdalena ang pinakasariwang hininga na pumasok sa kanyang mga baga pagkatapos ng 3 taon. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Rafael? Tumingin siya sa lalaking naging anghel niya sa lupa. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bukas na kalsada na wala ng mga hadlang. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalabas, isang mahalagang tanong ang bumulaga sa kanyang isipan tungkol sa hatol ng korte. At higit sa lahat, ang huling hiling ni Evangeline na tila maglalagay sa kanya sa isang bagong pagsubok. Ang amoy ng luma at seryosong silid ng hukuman ay tila nagpabalik sa alaala ni Magdalena noong unang beses siyang tumapak dito takot. Walang boses at nakapang preso. Ngunit ngayon, sa huling pagkakataon na haharap siya sa hustisya, nakatayo si Magdalena na may dignidad. Suot ang isang malinis na puting suit na sumisimbolo sa kanyang bagong simula. Wala siyang suot na posas. Sa halip, ang tanging nagpapabigat sa kanyang kalooban ay ang bigat ng katotohanang sasabihin niya sa witness stand. Dahan-dahang isinalaysay ni Magdalena ang bawat pahina ng kanyang paghihirap. Ikinuwento niya ang pagtataksil ng mag-inang Arguelles. Ang bawat dokumentong pilit na ipinapirma sa kanya.
At ang pinakamasakit sa lahat, ang pagkawala ng kanyang anak sa loob ng malamig na selda. Ang tunog ng kanyang basag na tinig habang inaalala ang pumanaw na sanggol ay nagpatahimik sa buong silid. Maraming mga tagapanood sa loob ng korte ang hindi mapigilang magpahid ng luha habang nadarama ang lalim ng sugat na iniwan sa puso ng isang inang hininga ng lahat, ngunit walang ibinigay na kahit ano. Sa kabilang panig, nakaupo sina Sebastian at Doña Celestina sa likod ng rehas ng mga nasasakdal. Si Sebastian ay mukhang lantang gulay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa sahig dahil sa tindi ng kahihiyan. Ngunit si Doña Celestina ay tila tuluyan ng nawala sa kanyang sariling kaisipan. Ang kanyang buhok ay hindi na maayos ang pagkakaayos at ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagala sa paligid. Tila may hinahanap na hindi na niya kailanman matatagpuan ang kanyang nawalang dangal. Ang tunog ng pagtama ng kahoy na maso ng hukom sa ibabaw ng mesa ay umalingaw-ngaw sa buong silid, na nagpahiwatig na tapos na ang paghihintay. Ibinaba ng hukom ang hatol habang buhay na pagkakakulong para kina Sebastian at Doña Celestina dahil sa mga kasong luadaw tai ching quy mô lộn. Rửa tiền. Và cố ý gây hỏa hoạn. Nang marinig ang hatol, tila nawala ng lakas si Sebastian at bumagsak ang kanyang ulo sa mesa. Habang si Doña Celestina ay nagsimulang tumawa at umiyak ng sabay. Isang nakakakilabot na tunog na bumalot sa buong silid. Bago ilabas ang mga bilanggo, isang huling sandali ang hiningi ni Doña Celestina. Tumingin siya kay Magdalena at pilit na iniabot ang kanyang nanginginig na kamay sa pagitan ng mga rehas. Nagmakaawa siya na basbasan siya ni Magdalena. Napatawarin siya dahil sa utang na loob na pinangalagaan siya ng pamilya Argiales noon. Tahimik na lumapit si Magdalena. Tiningnan ang matanda nang may halong awa. Ngunit wala nang bahid ng pagkakaalipin. Pinatawad ko na kayo sa loob ng aking puso para sa sarili kong katahimikan. Doña Celestina. Pero ang hustisya ay hindi isang bagay na pwedeng idaan sa pagbabasbas. Mahinahong sabi ni Magdalena. Tinalikuran niya ang matanda at naglakad palayo. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa ganap na kalayaan. Inihayag ni Magdalena sa harap ng korte at ng media ang kanyang plano para sa mga nabawing ari-arian at pera ng mga Arguelles. Idodonate niya ang malaking bahagi nito sa foundation ni Evangeline Cruz, isang organisasyong nakatuon sa pagbibigay ng libreng legal at pinansyal na tulong para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at maling paratang. Nais niyang ang bawat sentimong nakuha sa kasamaan ay maging instrumento ng kabutihan para sa iba. Paglabas ng korte, tumigil si Magdalena sa eksaktong lugar kung saan siya unang pinusasan 3 taon na ang nakalilipas. Sa parehong pwestong iyon. Nararamdaman pa rin niya ang lamig ng bakal sa kanyang alaala. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang naramdamang takot. Naramdaman niya ang isang pares ng mga kamay na yumakap sa kanyang baywang mula sa likuran. Si Rafael, tapos na ang laban. Magdalena, malayo ka na. Bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang matamis na himig ng tagumpay. Humarap si Magdalena kay Rafael. At sa gitna ng liwanag ng araw, nakita niyang may kinuha ang lalaki mula sa kanyang bulsa isang maliit at pelus na kahon. Nang buksan ito ni Rafael, tumambad ang isang kumikinang na singsing na may isang maliit na diamante. Payak, ngunit puno ng ningning. Ang mga mata ni Rafael ay puno ng pag-ibig at isang tanong na matagal na nilang inaasam na masagot. Hindi ito pambayad sa utang na loob. Magdalena, ito ay isang pangako na sa bawat hakbang mo sa hinaharap, hindi ka na muling maglalakad ng mag-isa. Magdalena, papayag ka bang maging asawa ko? 6 na buwan ang mabilis na lumipas mula ng huling beses na tumapak si Magdalena sa loob ng bulwagan ng korte. Ang dating dilim at bigat na bumabalot sa kanyang puso ay napalitan na ng isang uri ng kapayapaang tila banayad na simoy ng hangin sa madaling araw. Sa loob ng isang maliit ngunit maliwanag na opisina ng Magdalena Healing Center, nakaupo si Maddie sa harap ng isang batang ina na tila salamin ng kanyang nakaraan takot. Sugatan!
at nawawala ng pag-asa. Maingat niyang hinawakan ang nanginginig na kamay ng babae. Binibigyan ito ng lakas na tila ba ipinapasa niya ang lahat ng karunungang natutunan niya sa loob ng selda. Sa pagtulong sa iba, natagpuan ni Maddie ang pinakamalalim na uri ng kagalingan para sa sarili niyang mga sugat. Isang hapon, bago tuluyang lisanin ang lungsod para sa isang bakasyon, nagpasya si Maddie na bisitahin si Doña Celestina sa loob ng Correctional Institute. Hindi siya nagpunta doon upang magyabang o upang makita ang paghihirap ng matanda. Sa likod ng makapal na salamin, nakita niya ang isang babaeng tila nilamon na ng sariling anino. Puti na ang lahat ng buhok nito at ang mga mata ay nakatingin sa kawalan habang bumubulong ng mga dasal na wala ng saysay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maddie ang isang huling bugso ng emosyon. Tahimik niyang binigkas ang salitang patawad sa kanyang puso. Isang pagpapatawad na hindi para palayain ang matanda mula sa kulungan, kundi upang tuluyan ng palayain ang sarili niyang kaluluwa mula sa ranta ng nakaraan. Ang hustisya ay para sa batas. Ngunit ang pagpapatawad ay para sa kanyang katahimikan. Paglabas niya ng kulungan, sinalubong siya ng mainit na ngiti ni Rafael. Ang sikat ng araw ay tumatama sa diamante ng kanyang singsing, na tila nagpapaalala sa kanya na ang bawat dusa ay may katapat na ningning. Nagmaneho sila patungo sa isang tahimik na dalampasigan kung saan ang tanging maririnig ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang. Sa gitna ng papalubog na araw na nagkukulay kahel at lila sa kalangitan, naglakad sila ng magkahawak kamay sa basang buhangin. Naramdaman ni Maddie ang matatag at tapat na pintig ng puso ni Rafael nang ipatong niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Wala nang mga lihim. Wala nang mga utang na loob na dapat bayaran ng luha. Tanging ang malayang pagpili na magmahal at mahalin ng buong buo, habang pinagmamasdan nila ang mga alon na dahan-dahang binubura ang kanilang mga bakas ng paa sa buhangin. Napagtanto ni Maddie ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman humihingi ng pagkamartir. At ang pagiging isang mabuting babae ay hindi nangangahulugan ng pananatiling bulag sa pang-aabuso. Bago maging ilaw ng tahanan para sa iba, kailangang siguruhin muna na ang sariling liwanag ay hindi nauubos at nananatiling nagniningning para sa sariling dignidad. Sa dulo ng lahat, si Magdalena ay hindi na lamang isang biktima o isang bilanggo. Siya ay isang babaeng muling isinilang mula sa abo ng pagtataksil. May hawak na sariling kapalaran at handang sumalubong sa bawat bukang liwayway ng may ngiti at pusong puno ng tunay na kaligayahan.